For persons with disabilities like myself, it is not about special treatment or lowered expectations. It is about being given that one real honest opportunity to prove that we are not broken, only differently abled. Nawala man ang kanyang paningin, nanatili pa rin ang kanyang bisyon sa buhay. Yan ang nakakabilib na kwento ni Ryan Ferronda, isang 27-year-old psychology graduate mula sa Dasmariñas, Cavite. Ipinanganak si Ryan na may abnormal blood vessels na naging dahilan ng operasyon at pagkawala ng paningin sa kanyang kaliwang mata noong siya ay 5 years old pa lang. Lumipas ang panahon, nagkaroon naman siya ng cataract sa kanyang kanang mata. Lumalabo siya to the point na hindi na ako komportable po. Kaya sinabi ko po sa magulang ko, baka pwede nating pa-opera kasi katakata lang naman. So noong 2013, nagpa-opera ako. So, ilang buwan before my last year ng high school, 4th year. Okay naman yung resulta after the operation. Tapos nung May, pagising ko na lang, kulay pula na yung nakikita ko. Pagkagising ko, kinabukasan ulit, sobrang blurry na, mas malala pa siya nung may katarata ako na kailangan ko na talaga ng assistance until sinabi na ng doktor na wala nang magagawa sila kasi nagawa ng lahat. Or last niyang binanggit is hinawakan niya yung balikat ko. Sabi niya, bata ka pa naman, kaya mo yan. So dun ko lang na talaga na parang natamaan na wala na. 15 years old lang si Ryan nang tuluyan ng mawala ang kanyang paningin. Matagal bago niya natanggap ang kanyang sitwasyon. Dahil sa labis na kalungkutan, tumigil siya sa pag-aaral. Parang nadapa ako sa karera ng buhay habang lahat ng tao sa paligid ko natakbo pa din papunta sa finish line. To the point na sobrang nahiya ako na magpakita sa kahit kaklase o kamag-anak ko, kahit kapitbahay lang dito sa labas namin. Ngunit sa gitna ng dilim, tila may dumating na liwanag sa buhay ni Ryan. Napamahal siya sa musika at natutong tumugtog ng gitara noong madiskubre niya ang mundo ng blind and visually impaired musicians. Ngunit nang dumating ang pandemya, napilitan siyang tumigil sa pagtugtog. Sa panahong iyon, nagdesisyon siya na muling bigyan ng pagkakataon ang sarili na makapag-aral. Bagaman nahirapan siyang makahanap ng universidad na handang tumanggap sa kanya, natanggap siya sa Philippine Women's University. Surprisingly, tinanggap nila ako. Experience na pala sila with a blind student kasi yung gagraduate na isang blind student na senior, ako yung papalit. So kahit wala akong kaalam-alam sa umpisa, yung determinasyon talaga ang nagtulak sa akin na gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya ko to. Gusto kong patunayan sa lahat na kahit may kapansanan ako, susugod pa din ako hanggang sa finish line na yun. Hindi man naging madali ang kanyang pagbabalik sa pag-aaral, nagpatuloy si Ryan na magpursige para sa kanyang pangarap. Sa ngayon, nakapagtapos na siya ng kolehiyo bilang summa cum laude. Siya ang kinilalang may pinakamataas na grado sa kanyang departamento at salutatorya naman sa buong universidad. Nakapasa na rin siya sa Psychometrician Licensure Board exam. Dahil sa kanyang pinagdaanan sa buhay, nais mag-iwan ng mensahe ni Ryan para sa mga may kapansanang tulad niya. Huwag sumuko at ipaglaban ang parte sa lipunan. Kaya po natin eh. So, sabihin na mataming tulad ko na naging achievers din sila. Hindi lang sila nababalita siguro, pero madami po kami. Kaya din namin may pagtulungan kahit kami may kapansanan. Tuloy po natin ang laban para sa inclusion, accessibility natin at accommodation.